Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 34 na minuto na po makalipas ang alas 4 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po yung araw ng Huwebes, ika-21 sa buwan ng Mayo taong 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tayo po ay sa bayan na papakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Good morning, amigo Sherwin Kulubong and Bernard Davis. Good morning. Morning! Yan. Oh, okay ba tayo? Hataw na! Yan! Hataw na. O sige, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Muling binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halaga ng pagtutulungan ng national government at mga lokal na pamahalaan pagdating sa pagpapatupad ng mga programa direktang mapapakinabangan ng mamamayan. Sa kabila nito, may panawagan naman si PBBM sa mga lokal na opisyal. May hataw na balita si Nel Maribohok. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga local government units na palakasin ang kaalaman ng publiko hinggil sa mga programang pangkalusugan ng gobyerno. Ayon kay Pangulong Marcos, marami pa ring mga Pilipino ang hindi batid ang mga benepisyo at ayuda na maaari nilang makuha mula sa pamahalaan. Inihalimbawa ni PBBM ang ukol sa ipinatutupad na zero balance billing sa mga ospital ng gobyerno. We need your help in local government is sa yung sa healthcare system natin. At marami tayong roll out, pero ang problema hindi pa alam ng ating mga kababayan na may ganun. Yung for example, yung zero balance billing, nagugulat ako hanggang ngayon kasi panayang sigaw ko na zero balance billing hanggang ngayon hindi pa alam ng marami. Ipinunto rin ni Pangulong Marcos ang pinalawak na benepisyo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kabilang na ang mas mataas na coverage para sa dialysis, gamutan sa cancer at maternal health care. Isa pa sa inihalimbawa ng Pangulo ang libreng gamot na ibinibigay sa mga mahihirap na Pilipino kung saan may nagrereklamong mga pasyente sa mataas na presyo ng gamot. Tapos meron yung may sector ng ang community, yung nagbibigay naman tayo ng allowance na every year 20,000 pesos na free medicine. So, hindi alam ng tao ito. Kasi pupunta pa ako sa hospital, sasabihin sa akin, ay naku kasi napakamahal ng gamot. Sabi namin, teka, hindi ka dapat nagbabayad ng gamot. So, meron bang ganon? Apela pa ni PBBM sa mga lokal na opisyal, gamitin ng tama ang mga ibinibigay na pondo ng national government para sa mga munisipalidad at barangay. Kabilang na ang Local Government Support Fund o LGSF. And all of these funds will go through sa inyo. Sa inyo dadaan lahat ito. So, tiyakin na inyo na mapunta sa tama. Tiyakin na inyo na tama ang pagkagamit, na it is efficiently used, na walang masyadong wastage. Diba? At saka hindi mas mabilis ang paggawa. Ito ang naging mensahe ni Pangulong Marcos ng pangunahan ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong halal na opisyal ng Provincial Board Members League of the Philippines sa Malacanang. Nel Maribohok, humahataw sa balita ngayon. Alam mo, good news ito. Ay talaga namang napakaganda niyan. Alam mo kung bakit? Syempre talagang kailangan ang tulong ng mga local government units. Kasi yung mga programang yan, hindi talaga masyadong nalalaman. O hindi nakabababa sa mga sa mga barangay level. Hindi nakakabot na may ganito palang programa ng gobyerno. Nagugulat na lang. Opo. Hindi nila alam. Okay, so magtatanong naman, anong dapat gawin ng mga LGU? Ang dapat gawin ng mga LGU para mapalaganap yung information, pwede sila mag-create, let's say for example, caravan. Yan, pwede yan. Ngayong araw na ito, o kaya after 3 days, o kaya sa darating na linggo, mayroon tayong health hour. Pag-uusapan natin ang tungkol dito sa
PhilHealth na may kinalaman doon sa mga yakap, ikonsulta mo yung mga libreng mga laboratorio. Handog naman itong PhilHealth program kasi pinalawak na yan. Mayroon mga kanya-kanya, mga yakap centers. Doon ba sa lugar natin, dapat ma-identify natin kung sa lugar natin mayroon na bang kayakap clinic. Yakap, accredited ba yung mga yakap clinics? Ilan yan? Kasi kung wala naman, saan naman pupunta yung mga tao? Tama yun. Saka mahalaga na bukod sa mga caravan, ay may mga down to barangay level na mga kampanya. Maaaring sa pakipag-ugnayan sa mga barangay officials, pwede rin silang magsagawa doon ng forum sa mga barangay nila o maglagay ng mga malalaking tarpaulin. Na yung nakasulat naman sa tarpaulin, maaaring isalin sa kanilang lengguwahe. Yes. Doon sa, kasi iba-iba yung lengguwahe natin sa Pilipinas na Nakikita madaling natin yan maintindihan. sa mga barangay pag nagpapatawag sila ng meeting sa mga matatanda, sa mga constituents nila. Kahit doon sa mga barangay hall, sa mga malalaking basketball court, nakikita natin pagka meron silang mga information drive. That's correct. Pwede mag house to house kasi alam naman ng mga barangay, yung mga constituents nila, pwedeng gawin yun para mapalawak ito. Tama naman doon si President Marcos na dapat mapalaganap sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng impormasyon, kailangan mo yung LGU. Sayang naman. Let's say for example, may libreng laboratorio at mayroon kang nararamdaman sa tiyan mo na sumasakit. O pumunta ka doon sa accredited yakap clinic, magpa-check up ka, and that's free. Yan. So malaking bagay ito para hindi lalala yung sakit. Marami tayong mga kababayan Pilipino, kapag nagkasakit, mas lalong nahihirapan sila. Yeah. Samantala, pinaiigting pa ng Food and Drug Administration ang ginagawa nilang monitoring para sa mga value-added tax o VAT exempt na mga gamot na layong masiguro na naibebenta ito sa mga consumer sa mas mababang presyo. Bukod dito, kasama rin sa mahigpit na binabantayan ng FDA ang paglaganap ng mga peke o mga gamot na hindi rehistrado. Patuloy ang pakikipagtulungan na ginagawa ng FDA sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Health at Bureau of Internal Revenue para sa mga joint inspections. Gayun din ang monitoring sa mga drug manufacturers, distributors at mga butika. Kabilang sa mga VAT exempt ang mga gamot laban sa diabetes, hypertension, cancer at sakit sa kidney. Hataw Balita ngayon. Pinaalalahanan ng National Commission of Senior Citizens sa mga establishmento gaya ng government offices, mga bangko, financial institutions at mga pribadong kumpanya na i-recognize o kilalanin ang Digital National Senior Citizens ID bilang valid proof of identity. Ayon sa NCSC, dapat pa rin makatanggap ng diskwento at exemptions sa pagbabayad ng value-added tax sa mga senior citizens gamit ang kanilang Digital National Citizens ID alinsunod sa itinatakda ng batas. Ang Digital National Senior Citizens ID ay isang opisyal at lehitimong government-issued identification na ginawa para gawing mas accessible para sa mga senior citizens ang mga benepisyo. Kabilang na dito ang 20% discount at VAT exemptions sa mga gamot, transportasyon at iba pang mga serbisyo sa ilalim ng NCSC Public Advisory No. 1 Series of 2026. Pwede ring magamit ang ID sa pag-access sa mga government assistance programs pati na mga benepisyo, priority accommodation sa public at private establishments. Hataw Balita ngayon. Ayan, dapat well aware po ang ating mga kababayan, ang ating mga lolo at lola na pwede pala yung Digital Senior Citizens ID. Yan po ay ibig sabihin kahit madalas kasi naiiwanan ng mga lola at lola yung kanilang ID, yung physical ID. Hindi na makita kung saan na itago. Oo, usually matatanda, naiiwan lagi. So maganda ito na kung may dala silang smartphone, pwede nila ipakita yung kanilang Digital Senior Citizens ID. Dahil yung mga matatanda na mga yan, may mga cellphone na rin naman, di ba? That's Oo, right. karamihan meron. Minsan dalawa pa nga. Ilan ang cellphone mo? Hindi ko mo nagagamit Hindi yung nagagamit. kasi hindi pa ako masyadong marunong. Pero alam mo,
hindi na kayo dapat lumayo. Yung kaharap nyo ay senior na. Yun. Ayan. Pero alam mo, dapat siguro matingnan din yan. Kasi, di ba mayroon tayong mga ID sa PhilSys, di ba po? Oo. Marami din na mga establishments na dun pa lang sa ID na yon, ino-honor na nila. But Yung there- pagiging senior mo. Yes. Ayun. May ibig sabihin, ma'am, pwede po ba ito? Tinatanggap niyo po ito? Opo, tinatanggap namin. But there are establishments na hindi nag-honor niyan. Oh? Yun ang dapat din matutukan. Okay, maganda in-raise nyo ito, na-raise nyo itong ganitong klaseng concern. Siguro, ma-check din ito ng National Senior Citizens Commission na dapat mag-revisit sila. There are establishments na iba yung patakaran nila. Ang ginagawa nila, once na wala kang maipresent, walang maipresent, physical, hindi ka i-honor ng gano'n. Kahit obvious na senior Oo nga. citizen ka na. Kahit halataan eh. Yes, hindi Kahit may PhilSys? Yeah. Yes, kahit may PhilSys. Again, that's why this is based on my experience. Ano po? Pwede ako magturo ng ganyan. Pero ayoko naman mapahamak yung mga establishmento na yan. Mag-ikot kayo sa mga establishments dito sa Quezon City. Mag-ikot kayo doon sa mga karatig na lugar. There are establishments na hindi sila nagpa-follow ng Pero ikaw, meron ka ng digital senior citizen ID. Ay, wala. Only the PhilSys. Ayan. Maganda try nyo din. Pero yung PhilSys Nasa na yun. egov.ph app Okay, yun. magpapaturo ako sa iyo. Ayan. Kasi ako, yung PhilSys na yan, malaking bagay sa akin. Kahit na wala pa yung senior citizens ID ko, ay nagagamit ko na yan. Again, there are establishments na hindi sila nag-honor. Kahit yung PhilSys ID Yeah, that's digital na rin siya Na-try ko na siya sa egov.app. Tinry ko siya. Na-access ko yung PhilSys ID ko. Yeah. Digital copy. Oh, ibig sabihin may PhilSys ka na. Oo. Oh, matagumpay. Ayan. O sige. Again, ayan lang ang ating appeal. Na sana, maganda yung sinasabi mo kung mayroon kang cellphone. Pero kung wala kang cellphone, kailangan mo yung physical ID para ma-avail mo yung mga benefits. Ito. Sisimula na ang implementasyon ng service contracting program sa ilang sasakyang pandagat sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, mismong Maritime Industry Authority o Marina ang magpapatupad ng programa. Batay sa Marina Advisory, babayaran ng pamahalaan ang mga dagdag singil sa pamasahe na ipinatupad simula February 28, 2026. Habang babayaran lang ng maritime passengers ang mga dating pamasahe bago ang nabanggit na petsa. Kabilang sa mga kwalipikadong passenger ship o boat ay ang mga mayroon biyahe na hindi lumalagpas ng 2 oras. Ipatutupad ito sa mga piling ruta sa Batangas City, Guimaras, Iloilo, City, Cebu, Zamboanga, Davao at Surigao del Norte. Malala nyo yung service contracting program budget natin, nagtabi tayo ng 200 million para sa Marina. So mag-start mag-roll yung Marina service contracting natin, maritime, on Monday. And when we're talking of 12 routes, ito yung Batangas, Mindoro and everything, and we're looking around 1.2 million passengers at thereabout na makikinabang in 2 weeks. 2 weeks ang alam namin magtatagal yung pondong yan. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na magpapatuloy hanggang sa katapusan ng Mayo ngayong taon ang payout ng cash relief assistance para sa lahat ng mga public utility drivers na apektado ng energy emergency nitong mga nakaraang buwan. Layo nito na mabigyan ng sapat na pagkakataon ng lahat ng mga benepisyaryo na makuha ang tulong pinansyal para sa kanila. At para mas maging maayos at organisado ang distribusyon ng ayuda, hinihikayat ng DSWD ang mga driver na i-check palagi ang announcement ng kanilang mga transport network company para sa schedule ng special payout. Hataw Balita ngayon. Ayan, maganda yan. That's No, correct. kasi maayos na yung sistema ngayon kumpara noong una, nung nagpasimula grabe naman talaga yun. ayan. Bulto. Ngayon kasi mag-aantay ka ng message
Oo, saka ang nagtatakda na kasi nung petsa at lugar, yung mismong transport network company na sinasalihan mo. So sila yung nagpo-provide ng lugar at kailan at sino yung tatanggap. Maganda din yung lugar na napipili nila, di ba? Kahit pa paano. Hindi masyadong naiinitan yung Lalo mga na nga tao. ngayon, sobrang init nga Diba? kasi. Maganda yan. Siguro, we'll learn from the past na mayroon pang namatay. May namatay at meron pang nakakalungkot na tow yung motor eh. Yes. Ibig sabihin, yung tatanggapin niyang ayuda, mababawasan dahil pambayad mo ng multa Kasi doon sa wala silang pagkakataw. mapagparkingan dahil sabay-sabay nga. Oo, sabi nga ng mga sana nagkaroon naman lang ng konsiderasyon doon Hindi ba nagkaroon ng konsiderasyon? Hindi na consider yun. Wala eh. Nahatak yung motor nila eh. Abala na yun kasi hindi ka na makakapagpasada tapos tutubusin mo pa. Oo, malaki-laki yung bayad nun. Sana na-consider yun, napagbigyan yun. I do not know. Sana, mas maganda yung balita kung napagbigyan yung mga na to. Okay. Pero again, this is a good news. Oo. Good news yan pagdating sa ating mga sa linya ng transportasyon para sila makapagpatuloy sa kanilang trabaho at serbisyo. Samantala, usapang transportasyon pa rin, natuklasan ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez na naantala ang target sana ng pagsisimula ng operasyon ng North-South Commuter Railway Malolos-Clark Project. Sa kabila nito, tiniyak ng kalihim na tuloy ang target na partial operation ng NSCR Valenzuela-Malolos Line. Si Asher Cadapan Jr. humahataw. Umaabot na sa 90% ang acquisition rate o pagkuha ng right-of-way para sa dadaanan ng North-South Commuter Railway o NSCR project. Partikular ito sa bahagi ng linya ng tren sa May Angeles City, Pampanga. Bahagi ito ng NSCR North Phase 2 o ang Malolos-Clark Railway Project na batay sa original na plano ay target na maging operational sa October 2028. Ngunit sa pagbisita kahapon ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa construction site ng proyekto, nadismaya ang kalihim nang malaman na nagkaroon ng malaking antala dito. Ikinagulat ng opisyal nang malaman na imbes na 2028, sa 2029 na umano magiging operational ang naturang bahagi ng NSCR. Kinakausap ko sila ang Italtay kanina, ang contractor natin, na we need this by 2028. That's the agreement. Kaya nga po kung mapapansin nyo, na may nakita po ako kanina na extension of time na 2029. So I'm asking, who amongst the DOTR officials approved that? Kasi wala pa akong na-approve na ganun at wala pa akong nakikita. So sabi naman nila, yun po yung binigay ng aming consultant, engineers. No? May consultant din po kasi tayo dito sa mga ganito malaking proyekto. So I have to talk to them. Bakit ganun yung submission? Base sa original na plano, nakatakda ang full operation ng buong North-South Commuter Railway sa taong 2032. Sa kabuuan, umaabot ng hanggang 147 kilometers ang buong haba ng linya ng tren mula New Clark City sa Tarlac hanggang sa Calamba City sa Laguna. Ngunit bago ang full operations, target na ng DOTR na mabuksan ang partial operations ng NSCR sa bahagi ng Valenzuela hanggang Malolos, Bulacan. Meron po tayong Valenzuela hanggang Malolos, yung sinasabi nating N1, at yan naman po ginagarantiya po namin, nagsabi na po tayo na talagang kakayanin po natin ang partial operations yan by December hopefully of 2027. So pukpukan po tayo dyan. Ayon sa DOTR, kapag natapos ang kabuuan ng NSCR, ang kasalukuyang 4 na oras na biyahe mula sa Clark hanggang Calamba, Laguna ay aabuti na lamang ng nasa 2 oras. Asher Cadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Ito, magandang balita para sa mga public utility vehicle operators. Pasisimplihan pa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang proseso para sa pagpaparenew o extension ng validity ng Certificate of Public Convenience o CPC. Ayon sa LTFRB, isang bagong patakaran ang kanilang ipatutupad kung saan hindi na kinakailangan pang dumaan sa formal hearing kapag
magpaparenew o magpapalawig ng CPC. Paliwanag ng ahensya, ang mga operator na dati nang naaprobahan at napatunayang kwalipikado ay hindi na kailangan pang dumaan sa formal hearing. Ito yung mga operator na sumusunod sa mga patakaran at mayroong maayos na serbisyo sa mga pasahero. Bukod dito, hindi na rin kailangan pa na magpalathala ng notice of hearing sa mga dyaryo para mapabilis ang franchise application. Ayon pa sa LTFRB, bahagi na rin ito ng kanilang pagtalima sa ease of doing business. Inaasahang ipatutupad ang bagong polisiya bago matapos ang buwan ng Mayo. Hataw Balita ngayon. Malaki ang posibilidad na muling isailalim sa yellow alert status ang Visayas Grid ngayong araw. Base po sa Power Situation Outlook ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, aabot lamang sa 99 megawatts ang operating margin sa Visayas Grid. Mula sa 2,744 megawatts na available generating capacity, aabot sa 2,653 megawatts ang system peak demand na nangangahulugan ng manipis na reserba ng power supply. Bunsod dito, malaki ang posibilidad na muling magpatupad ng rotational brownout sa Visayas upang ma-manage ang limitadong supply ng kuryente. Kahapon, muling inilagay sa yellow alert ang Visayas Grid mula alas 4 ng hapon at pinalawig pa hanggang alas 9 ng gabi. Sa advisory ng NGCP, bandang alas 9:30 na ng gabi nang ilif ang yellow alert sa Visayas Grid. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng National Water Resources Board o MWRB na mananatiling normal ang alokasyon ng tubig para sa Maynilad at Manila Water sa kabila ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. As of 8 a.m. kahapon May 20, bumaba pa sa 177.05 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam na 3 metro ng mas mababa kumpara sa 180 meters na minimum operating level nito. Paliwanag ng NWRB, pwede pang manatili ang 50 cubic meter per second na water allocation sa dalawang major water concessionaire. Bagaman normal pa ang water allocation, patuloy ang paghahanda ng Maynilad at Manila Water sa posibilidad ng kakulangan ng supply ng tubig dahil sa epekto ng El Nino na inaasahang titindi pa sa mga susunod na buwan. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko na magtipid sa konsumo ng tubig habang meron pang available na supply. Hataw Balita ngayon. Ayan, hindi pa po magbabawas ng supply ang MWRB sa Maynilad at Manila Water pero dahil patuloy po yung pagbaba ng tubig sa Angat Dam, dapat po ngayon pa lang magsanay na tayo magtipid ng tubig. Pero nauna na natin binalita, di ba? May apektado ng mga magsasaka sa Bulacan at Pampanga yung tubig sa irigasyon. Dahil pansamantalang suspende yung pagsusupply ng water sa irrigation sa Bulacan. Dahil sabi naman nila, dahil tapos ng yung taniman, nakaani na. Doon may mga ilang magsasaka sa Bulacan, nag-ano pa rin nagtatanim pa rin ngayon. Ako, wish ko lang na sana bago umedad ako ng 70. Yeah. yung usapin sa kakulangan ng supply ng tubig, problema sa supply Kuryente. ng kuryente, sana bago ako umedad ng 70 ay Kumbaga makita nyo pa, gano'n. parang po kasi May experience lagi pa. naman natin naririnig yung ganyan. kasi nga taon-taon. Magtipid. Sabi ng ibang mga kababayan natin, anong magtipid? Magtitipid talaga kami dahil mahal ang bayarin. Hindi namin ginugusto na magsayang ng tubig. Dinitipid talaga namin. Ang problema talaga kulang sa supply. So ibig sabihin, simula pa, laging problema yung supply. Pero bukod kasi doon sa kinukulang supply sa tag-init,
Maraming, di ba? Marami din kasing nasasayang na tubig. Kaya nga. Sa mga tagas, mga That's sirang right. tubo, dagdag mo pa yung mga nagnanakaw ng tubig. Naku, may mga nakita ko ngayon, naging dalubhasa na sa pagnanakaw ng tubig eh. But you have to take note na ito, pribado ang nagpapatakbo nito. Kung may problema sa kanya, kung may problema sa ganyan, sinasabi ng mga kababayan natin, bakit mo naman ililipat yung responsibilidad niyo sa amin? Yun ang ikinaiinis nila. So, wag mong ikarga yan. Nagtitipid kami, kinakarga nyo yung mga nawawala. Responsibilidad nyo, nagninegosyo kayo, pagkatapos may problemang ganyan, ipapasa nyo sa amin. Diba? Yun ang kanilang mga hinaing na talaga naman dapat ma-resolve. Again, bahagi ito ng long-term planning. Dapat may vision. Ano ba yung vision? Visionary leader ang dapat nariyan na namumuno sa mga nariyan sa MWSS, yung mga may kinalaman sa supply ng tubig at kuryente. Ito ang project ko for the let's say for example, target ko ito na matapos sa loob ng 10 taon, 20 taon, mga ganyan. Dapat hindi mapapalitan yung project na yun, lalo na napakagandang project. So, binabanggit mo, dapat bago mag-70, mga 10 years pa. Baka kaya na. Matagal pa yan. Oo, baka Pero kailangan ng tulungan ng, siyempre, pati ng mga consumer, ma-report lagi agad pag may mga sirang tubo, may mga nakikitang magnanakaw ng tubig, para naman na kahit papaano, matugunan itong mga nasasayang din ng tubig. Yan. Tumulong din yung ating mga kababayan. Sige po. Eto, meron tayo pang balita dito. Pasado na daw po sa ikalawang pagbasa ng House of Representatives ang House Bill number 9305 o ang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at goods assistance na tinatawag ding Kalinga Bill. Nakapaloob sa panukala ang pagkakaroon ng isang National Emergency Response at Resiliency Framework na magkakaloob ng emergency powers sa presidente ng bansa sa gitna ng isang krisis sa supply ng mga produktong petrolyo. Sa ilalim din ng panukala, bibigyan daan ang pamamahagi ng emergency cash, transfers, food assistance at fuel-related relief sa mga apektadong mamamayan. Hataw Balita ngayon. Aabot sa 5.3 milyon ang bilang ng mga bagong botante para sa pagdaraos ng 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan o BSKE. Ayon po sa Commission on Elections, sumabot sa 387,000 ang mga bagong nagpatala para maging botante noong nakaraang May 18 o ang huling araw ng voter registration. Plano naman ng COMELEC na ilabas ang listahan ng mga deactive voter kabilang na yung mga may multiple registrations. Sinabi naman ng komisyon na wala na rin silang gaganaping Special Register Anywhere Program at Registration Anywhere Program pagkatapos ng May 18. Sa Mandala, nakatakda naman ang filing ng COC para sa mga tatakbo sa BSKE sa darating na September 28 to October 5, 2026. Habang October 22 hanggang October 31 naman, nakaschedule ang campaign period. At ang araw naman ng halalan ay nakatakda sa November 2, 2026 kung hindi na ito ipagpapaliban pa. Hataw Balita. Patuloy po kayong umantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras natin sa buong kapuluan. 6 na minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Global News. Posibleng tumagal pa ng 9 na buwan bago maging handa ang bakuna laban sa uri ng Ebola na kumakalat ngayon sa Democratic Republic of the Congo at Uganda. Dahil dito, inaasahan ng World Health Organization o WHO na patuloy pang dadami ang mga kaso at masasawi dahil sa nasabing sakit. May hataw na balita si Jihan Tamasunas. Nababahala ang World Health Organization sa lumalaking Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo, habang patuloy ring nadaragdagan ang mga pinaghihinalaang kaso. Ayon kay WHO General Director Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Umaabot na sa halos 600 suspected cases at 139 na pinaghihinalaang nasawi ang naitatala kaugnay ng sakit. Sa kasalukuyan, 51 kaso na ang kumpirmado sa silangang bahagi ng Congo, habang may 2 naman sa karatig bansang Uganda kung saan isa na ang nasawi. There are several factors that warrant serious concern about the potential for further spread and further deaths. We expect those numbers to keep increasing, given the amount of time the virus was circulating before the outbreak was detected. Nagbabala rin ang mga local health workers na napupuno na ang mga pagamutan ng mga suspected cases at kulang na rin ang kanilang protective equipment. Ayon sa mga otoridad, ilan sa mga nasawi ay mga healthcare workers na nag-aalaga sa mga pasyente. We will not wait to scale. We will really starting a very scale up response, and after 2 months, if the situation is under control and there is a need to scale down. Sa kabila nito, nilinaw ng WHO na hindi pa umaabot sa antas ng pandemic emergency ang sitwasyon. Bagamat nananatiling mataas ang panganib sa national at regional levels, mababa naman ito para sa global level. That the situation is a public health emergency of international concern, but is not a pandemic emergency. WHO assesses the risk of the epidemic as the high at the national and regional levels and low at the global level. Dagdag pa ng WHO, isa sa mga pinakamalaking hamon ngayon ay ang kawalan ng aprobadong bakuna laban sa Bundibugyo species ng Ebola na siyang natukoy sa kasalukuyang outbreak. Ayon sa mga eksperto, 2 candidate vaccines pa lamang ang kasalukuyang dinidevelop at wala pa sa mga ito ang dumaan sa kumpletong clinical trials. Tinatayang aabot pa ng 6 hanggang 9 na buwan bago maging handa ang posibleng bakuna para magamit ng publiko. There are no doses of this which are currently available for clinical trial. So this needs to be prioritized as the most promising Bundibugyo candidate vaccine. The information that we have is that this is likely to take 6 to 9 months. Kasabay nito, nagpapatuloy ang mga contact tracing habang sinisikap ng mga otoridad na maputol ang pagkalat ng virus sa pamamagitan ng isolation at agarang paggamot sa mga pasyente. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon. Inakusahan ng Iran si US President Donald Trump na nais umano nitong magsimula ng panibagong digmaan. Ito'y kasunod ng pahayag ni Trump na nakahanda na silang muling umatake sa Iran, subalit pinigilan lang ng mga Gulf leaders. Sagot naman ng Iran, kung muling aatake ang Estados Unidos at muling sisiklab ang digmaan, hindi na lang ito mananatili sa gitnang silangan at posible nang madamay pati ang mga bansa sa labas ng rehiyon. May hataw na balita si Marie Peñaranda. Muling umiinit ang tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos matapos magbabala ni US President Donald Trump na posible umanong muli nilang atakihin ng Iran kung hindi ito papayag sa isang peace deal. Ayon kay Mohammad Bagher Ghalibaf, Chief Negotiator at Parliament Speaker ng Iran, hindi pa rin umano isinasantabi ng Washington ang mga operasyong militar nito laban sa kanilang bansa sa kabila ng mga diplomatikong pag-uusap. Ipinapakita rin umano ng mga hayagan at palihim na pagkilos ng kanilang mga kalaban na patuloy pa rin naghahanda ang Estados Unidos para sa posibleng panibagong digmaan sa gitnang silangan. Giit pa nito, umaasa pa rin ang Amerika na mapipilit nila ang Iran na sumuko at tumugon sa mga labis na kahilingan ng Washington sa pamamagitan ng economic pressure at military threats. Binalaan din ni Ghalibaf ang mga Iranian na dapat maging handa ang bansa sa posibleng panibagong komprontasyon dahil isa umano ito sa pinakamahalagang laban para sa kinabukasan ng Iran. Samantala, naglabas din na matinding babala ang Iranian Revolutionary Guards. Ayon sa kanila, kung mauulit pa ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel, lalawak ang digmaan lampas sa gitnang silangan.
Giit pa ng IRGC, hindi pa nila ginagamit ang buong lakas ng Islamic Revolution sa kabila ng mga nakaraang pag-atake laban sa kanila. Matatandaang nagkaroon ng ceasefire noong April 8 matapos ang matinding opensiba sa gitnang silangan. Pero sa halip na tuluyang humupa ang tensyon, napalitan ito ng matitinding babala at palitan ng pahayag mula sa magkabilang panig. Samantala, sa kabila ng mga nakalipas na deadline at ultimatum na ibinibigay ni US President Donald Trump para makipagkasundo ang Iran, sinabi nito na hindi siya nagmamadali na makabuo ng kasunduan. Ideally, I'd like to see few people killed as opposed to a lot. We could do it either way, but I'd like to see few people. Patuloy pa rin iginigiit ng Estados Unidos na hindi nito papayagan ng Iran na magkaroon ng nuclear weapons habang nananatiling sentro ng negosasyon ang nuclear program ng Tehran. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang diplomatikong pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa. We're in the final stages of Iran. We'll see what happens. We'll either have a deal or we're going to do some things that are a little bit nasty. But hopefully that won't happen. Marie Peñaranda, humahataw sa balita ngayon. Kinailangang ilikas ang ilan sa matataas na opisyal ng bansang Lithuania kabilang sina President Gitanas Nausėda at Prime Minister Inga Ruginiene. Ito'y kasunod ng pinaghihinalaang drone incursion malapit sa hangganan ng Belarus na nagdulot ng pagsasara ng paliparan at pagkaantala ng ilang biyahe. May hataw na balita si James Von Tuyan. Naglabas ng emergency alert ang Lithuanian Defense Ministry sa mga residente ng Vilnius matapos madetect ang isang pinaghihinalaang drone na papalapit mula sa Belarusian airspace. Sa mensahe ng otoridad, inatasan ng mga mamamayan na agad magtungo sa mga shelter o ligtas na lugar habang hinihintay ang mga susunod na anunsyo. Kasunod nito, kinailangang ilipat sa emergency shelter sina Lithuanian President Gitanas Nausėda, Prime Minister Inga Ruginiene at mga mambabata sa parlamento. Sa mga video sa social media, makikitang nagmamadaling bumaba sa mga basement at underground shelter sa mga residente matapos ilabas ang alerto. Pansamantala ring sinuspindi ang mga flights sa Vilnius International Airport habang natigil din ng ilang train operations at biyahe sa kalsada. Ayon sa Lithuanian military, may nakitang radar signal sa Belarus na may katangiang karaniwang makikita sa isang unmanned aerial vehicle o drone. Dahil dito, agad na inactivate ang NATO Baltic Air Policing Mission habang nag-deploy din ng mga NATO jets para subukang mahanap at maharang ang drone. Ngunit pagkalipas ng halos isang oras, ibinaba rin ang alerto matapos hindi na muling makita ang pinaghihinalaang drone. Ayon sa mga otoridad, hindi pa tiyak kung saan talaga nagmula ang drone, ngunit pinaniniwala ang posibleng Ukrainian drone ito na na-divert ng Russian electronic jamming. If drones come from Ukraine, they are not there because Ukraine wanted to send a drone to Latvia, Lithuania or Estonia. They are there because of the reckless, illegal, full-scale attack of Russia in 2022, starting in 2022, after, of course, what they did in Crimea in 2014, against Ukraine. Nauna na ang inihayag ng Estonia noong Martes na isang NATO fighter jet ang nagpabagsak ng isang pinaghihinalaang Ukrainian drone sa kanilang teritoryo. Wala namang naitalang pinsala sa insidente. The authorities are delegated down to the lowest tactical level so that we can defend every inch of alliance territory when there's an incursion like that. So I'm extremely proud. We're still assessing the situation, but it looks at initial glance like everything worked, and we've got great integration with all of the Baltic air defense capabilities that are there and with our air policing mission as we make a transition to air defense over the coming months. Ayon sa Ukraine, sinasadya umano ng Russia na i-redirect ang mga Ukrainian drones papasok sa Baltic airspace habang nagsasagawa ng propaganda laban sa mga kalapit na NATO states. Naglabas din ng pahayag si Lithuanian Foreign Minister Kęstutis Budrys na hindi nag-iisa ang mga drone incidents at direktang resulta ito ng digmaan ng Russia sa Ukraine at ng suporta ng Belarus sa Moscow.
Binigyan din niya na hindi kailanman pinayagan ng Lithuania na gamitin ang kanilang airspace para sa mga pag-atake laban sa Russia. Samantala, naglabas din ng alert ang Latvia sa mga bayan ng Lutza, Kraslava at Rezekny kaugnay ng posibleng banta sa kanilang airspace. Pinayuhan ng mga residente na manatili sa loob ng bahay, isara ang mga bintana at pinatupad ang two-wall principle bilang pag-iingat. Ang mga Baltic states na Estonia, Latvia at Lithuania ay matatagpuan sa hilagang-silangang bahagi ng Europe, malapit sa Russia at Belarus. Ayon sa NATO, dumarami ang mga drone incursions sa rehiyon habang pinaiigting ng Ukraine ang mga pag-atake sa mga target sa loob ng Russia, kabilang mga oil at gas facilities malapit sa Baltic region. Samantala, ayon kay Polish Prime Minister Donald Tusk, dapat seryosohin ng NATO at ng mga kaalyado nito ang mga nangyayaring provokasyon sa mga Baltic states. Én meg vagyok győződve, hogy az egész NATO, ide számítva az amerikai szövetségeseinket is, nagyon komolyan fognak hozzáállni ehhez a provokációhoz, ehhez a veszélyhez, és nevezzük nevén, ezek már most jelen vannak, különösen a balti szomszédainkkal szemben, ezért Kasunod nito ay kinundina ng ilang world leader ang banta sa mga bansa Baltic region. Ayon kay European Commission President Ursula von der Leyen, ang banta laban sa isang member state ay banta laban sa buong European Union. Iginit din ni European Council President Antonio Costa na bahagi ito ng hybrid warfare ng Russia habang nagpahayag din ng buong suporta si European Parliament President Roberta Metsola sa mga Baltic states. Samantala, nagpasalamat naman si Lithuanian President Gitanas Nausėda sa NATO at EU allies dahil sa agarang suporta sa gitna ng krisis. Binigyan din niya na ang seguridad ng mga Baltic states ay seguridad din ng buong Europe. Sa kasalukuyan, ibinabana ang air alert sa Lithuania at muli nang naibalik ang mga biyahe at operasyon sa kabiserang Vilnius. Nananatiling nakaalerto ang mga Baltic states at NATO habang patuloy ang pangamba sa posibleng panibagong drone incursions sa gitna na nagpapatuloy ng digmaan sa Ukraine. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng hataw balita ngayon, nakaalis na ng Beijing si Russian President Vladimir Putin matapos ang 2 araw nitong state visit sa China, kasunod ng paanyaya ni Chinese President Xi Jinping. Sa kanilang bilateral talks, nilagdaan ng Russia at China ang mahigit 20 kasunduan, kaugnay ng trade, energy at technology cooperation. Binigyan din ng dalawang leader ang pagpapalalim ng strategic partnership ng dalawang bansa, habang isinusulong ang isang multipolar world order sa gitna ng pandaigdigang tensyon. Tinalakay rin ni Putin at Xi ang mga usapin kaugnay ng Ukraine, Iran at relasyon sa Estados Unidos habang nagpapatuloy ang mga sigalot sa iba't ibang panig ng mundo. Hataw Balita ngayon. Muling nanindigan si Taiwanese President Lai Ching-te na walang karapatan ng sinumang dayuhan na magdesisyon para sa kinabukasan ng Taiwan na isang demokratikong bansa na may sariling soberanya. Ginawa nito ang pahayag kasunod ng naging pulong ni US President Donald Trump at Chinese leader Xi Jinping sa Beijing, kung saan binala umano ng China ang Amerika na huwag makialam sa issue ng China at Taiwan. Patuloy na ginigiit ng China na teritoryo nila ang Taiwan na mariin namang tinututulan ng Taipei. May hataw na balita si Noel Poliarco. Hindi maaaring diktahan ng sinuman mula sa labas ng Taiwan ang magiging kapalaran ng kanilang bansa. Ito ang binigyang diin ni Taiwanese President Lai Ching-te sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Taiwan at China. 不能由境外势力决定，也不能被恐惧、分裂或短期利益绑架。台湾的未来必须由2300万人民共同决定。
Ginawa ni Lai ang pahayag kasunod ng mga komento ni US President Donald Trump na maaaring gamitin bilang negotiating chip ang mga arms sales sa Taiwan sa pakikipag-usap nito sa China. Sa pagbisita ni Trump sa Beijing, isa sa pangunahing pinag-usapan ng dalawang world leaders ang issue sa Taiwan, kung saan nagbabala umano si Chinese President Xi Jinping sa Amerika na wag nang suportahan ang Taiwan. Pero giit ng Taipei, hindi nagbago ang polisiya ng Washington sa isyu ng Taiwan at walang anumang kasunduang naganap ukol sa pagpapatigil ng arms sales. Ayon pa kay Lai, napakahalaga ng kapayapaan at stability sa Taiwan Strait, hindi lang para sa kanilang bansa kundi para rin sa buong mundo. 台海的和平稳定是世界安全跟繁荣的必要元素。我的政府不卑不亢，维持现状。台湾也是台海和平稳定的守护者。 Iginiit din ni Lai na ang kanilang gobyerno ay nakatuon sa pagpapanatili ng status quo habang patuloy na pinangangalagaan ang demokrasya at ang kalayaan ng Taiwan. Samantala, muli namang inakusahan ng Taiwan ang China na siyang nagdudulot ng tensyon sa rehiyon dahil sa pagpapalawak nito ng military activities sa East China Sea, South China Sea at Western Pacific. 中国才是台海和平稳定的破坏者。中国持续在东海、南海扩军，军演也已经到西太平洋，引起了印太区域紧张情势的升高。 第三，台湾有感于威胁日益严重，所以我们增加国防预算。 Dahil dito, patuloy ring pinalalakas ng Taiwan ang kanilang defense capabilities kabilang ang pagbili ng mga armas mula sa Estados Unidos. 中华民国台湾是一个主权独立的国家，没有任何一个国家有权利并吞台湾。 台湾人民追求民主自由的生活，民主自由也不应该被视为挑衅。因此，我们非常期待台美还有台湾跟民主国家能够更共同合作。 Sa kabila nito, patuloy pa ring iginigiit ng China na bahagi ng kanilang teritoryo ang Taiwan at hindi nila isinasantabi ang posibilidad ng paggamit ng puwersa para makamtan ang tinatawag nitong reunification. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon! Umani ng matinding batikos ang video na ini-upload ni Israel National Security Minister Itamar Ben-Gvir na nagpapakita sa mga dinakip na Gaza Flotilla activist na nakaluhod at nakagapos ang mga kamay. Inaresto ng mga puwersa ng Israel ang daang-daang foreign activist matapos harangin ang kanilang mga sasakyang pandagat patungong Gaza Strip. Kinundi na rin maging nina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Foreign Affairs Minister Gideon Saar ang inilabas na video ni Ben-Gvir. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang ilang bansa sa Europa at Estados Unidos dahil sa umano'y pagtrato sa mga aktivista habang nasa kustodiya ng Israel. Tutol din ng human rights groups at sinabing malinaw umanong paglabag sa dignidad at karapatang pantaw ang ginawa sa mga dinakip na activist. Samantala, iginiit ng Israel na publicity stunt lamang umano ang flotilla at layunin nitong sirain ang blockade sa Gaza. Hataw Balita ngayon! Posible namang mawala ang halos 9,000 trabaho sa public sector ng New Zealand sa ilalim ng malawakang restructuring na inanunsyo ng gobyerno. Kabilang sa plano ang pagsasanib ng mga ahensya at mas malawak na paggamit ng Artificial Intelligence o AI upang mapabilis umano ang serbisyo at makatipid ng bilyong-bilyong dolyar. May humahataw na balita si Early Briones.
Inanunsyo ng pamahalaan ng New Zealand na plano nitong mawasan ng public service workforce sa bansa ng halos 14% o katumbas ng halos 8,700 na posisyon na mawawala sa loob ng 3 taon. Ayon kay New Zealand Finance Minister Nicola Willis, kailangan ng i-modernize ang sistema ng pamahalaan dahil sa marami pa ring mababagal at paulit-ulit na proseso sa mga ahensya. Kasama sa reforma ang mas malawak na paggamit ng artificial intelligence o AI at digital tools para sa mga back-office functions ng gobyerno. Hindi naman kasama sa job cuts ang mga guro, doktor, nurses, police at defense personnel. Pagsasamahin din ng ilang mahalagang ministry kabilang ang environment, housing at transport sa ilalim ng bagong ahensya na tatawaging Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport o MCERT na magsisimula sa July 1. Tinatayang aabot sa $2.4 billion ang matitipid ng gobyerno sa loob ng 4 na taon dahil sa nasabing restructuring. Pero tinuliksa naman ito ng opposition leader na si Chris Hipkins na nagsasabing posibleng maapektuhan ng mga frontline services at mga manggagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inaasahan namang ilalabas pa ng gobyerno ang iba pang detalye ng nasabing pagbabago sa mga susunod na buwan. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Ipinagpaliban muna ng labor union ng Samsung Electronics ang planong welga sa South Korea matapos muling buksan ng management ang negosasyon sa kanila para maayos ang usapin. Kasunod ito ng pakikilahok ng Labor Minister ng South Korea sa pag-uusap upang maiwasan ang posibleng malawakang strike ng mga manggagawa. Nakatakda ng magsagawa ng welga ang libo-libong empleyado dahil sa hindi pagkakasundo sa usapin ng bonus at kita ng kumpanya mula sa AI boom. Sa ngayon, boboto muna ang mga miyembro ng union kaugnay ng tentative wage agreement habang nagpapatuloy ang pag-uusap ng management at mga manggagawa. Hataw Balita ngayon. Gumagamit na ng mga sky bridge ang mga conservationist sa Malaysia upang matulungan ang endangered dusky langurs na ligtas na makatawid sa mga kalsada. Ayon sa mga nagpasimula ng proyekto, layunin nito na mabawasan ang pagkamatay ng mga unggoy dahil sa aksidente at pagkawala ng kanilang natural habitat. Naglagay ang grupo ng mga tulay na gawa mula sa recycled fire hoses upang magsilbing crossing ng mga unggoy sa matataong lugar sa Penang. Katuwang din ang proyekto ang mga volunteer na tinatawag na citizen scientist na nagmamonitor sa mga galaw at tirahan ng mga dusky langurs gamit ang GPS at mobile applications. Huwag po kayong bibitiw, patuloy po kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras 34 na minuto makalipas po ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Plano ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa na muling maghain ng motion for reconsideration matapos na hindi mag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa arrest warrant ng International Criminal Court laban sa mambabatas. Si Benedict Samson humahataw. Nirerespeto ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang inilabas na resolusyon ng Supreme Court kahapon kung saan hindi nito kinatigan ng hiling na Temporary Restraining Order o TRO ng Senador para mapigilan ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban sa kanya. Gayunman, muling maghahain ang abogado ng Senator ng motion for reconsideration dahil naniniwala itong hindi pa naman pinal ang inilabas na resolusyon. Paliwanag ni Atty. Israelito Torion, ang usapin pa lamang sa interim relief ang nabigyan anya ng resolusyon at hindi pa ang pangunahing kaso na kanilang iginigiit. Bunsod dito, desidido ang kampo ni Senator De La Rosa na gawin ang lahat ng legal remedy at nakahanda umano silang humarap sa lahat ng proper forum. So, pero hindi natin nakuha siguro ngayon kaya kailangan namin pag-aralan on Monday
kung ano yung nagiging rason po ng Korte Suprema at siguro after mabasa namin yun, kung sa tingin namin ay dapat mag-file kami ng motion for reconsideration, gagawin po namin yun. Hindi po tayo susuko. Kung meron pang available remedies, we will exhaust all available remedies po. Samantala, pinabulaanan naman ng National Bureau of Investigation ang balita na sa kabila ng naturang SC resolution ay maaari ng arestuhin ang senador. Ayon sa NBI, nais muna nilang makita ang nilalaman ng buong resolusyon na inaasahang ilalabas ng SC sa Lunes, May 25. I don't want to speculate. I have to see it yet. Of course, the NBI will have to study muna and see the resolution. Kasi unang-una, maraming diniscuss doon eh. Pero ang diniscuss lang muna doon yung prayer for interim relief. Diba? All other issues, hindi pa doon na-discuss. Kaya nga naman po dapat talaga mabasa muna natin ng ating director, ng ating mga tao dito sa NBI so that we will be able to appropriately comment and plot our courses of action. What we can guarantee to you is that patuloy naman po na nangangalap ng information ng NBI through the directive of our director para po in the event that we will be dispatched eventually to serve the warrant at hanapin si Senator Bato, alam naman po natin kung anong gagawin. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Nang iginit ng Malacanang na nananatiling valid ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod ito ng desisyon ng Supreme Court na huwag maglabas ng temporary restraining order pabor sa senador. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang naging hadlang mula sa Korte Suprema kaya nananatiling epektibo ang ICC warrant. Sinabi rin ng palasyo na base sa posisyon ng Office of the Solicitor General, hindi na kailangang dumampa sa local court ang naturang warrant. Patuloy namang hinihintay ng publiko ang susunod na hakbang ng pamahalaan kaugnay sa pagpapatupad ng warrant laban sa senador. Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat na maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida. Hataw Balita ngayon! Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga senador matapos na hindi paboran ng Korte Suprema ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay upang mapigilan ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban sa kanya. May humahataw na balita si Jed Neresina. Mistulang nagbigay ng green light o go signal ang Korte Suprema para ipatupad ang anumang kautusan mula sa foreign tribunal, partikular ang International Criminal Court o ICC. Ito ang naging pahayag ni Senator Raffy Tulfo matapos tanggihan ng Supreme Court ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Layon sana ng TRO na harangin ang warrant of arrest na inilabas ng ICC laban sa kanya. Dahil dyan sa decision ng Supreme Court, it just simply means na binibigyan ng kapangyarihan ng executive branch para ipa-implement yung arrest warrant from the ICC para kay Bato. Well, good luck kay Senator Bato. Samantala bilang kilalang malapit kay Senator De La Rosa, hindi naman naitago ni Senator Robin Hood Padilla ang kanyang kalungkutan sa desisyong ito ng Supreme Court. Gayunpaman muling binigyang diin ni Senator Padilla ang naunang tindig ng liderato ng Senado na dapat ay dumaan pa rin sa lokal na korte ang proseso. Ay, siyempre, malungkot yun. Hindi nga naman tayo pwede maging reaksyon. Malungkot tayo. Illegal po ba? Ay, tanong natin sa kanila. May illegal. Kasi sa amin, tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, ay hintayin namin ang warrant ng local court. Giit naman ni Senator Sherwin Gatchalian, bahagi lamang ito ng umiiral na judicial process sa bansa. Binanggit din ng senador ang isang resolusyon ng Senado na posibleng magsilbing legal na basihan aniya ng law enforcement agencies sa kanilang pag-aksyon. This is part of the judicial process at kung matatanda natin, meron din naprobahan na resolution dito.
Resolution number 44 na dapat bigyan ng pagkakataon any Filipino to go to our local courts, and Supreme Court is a local court. So ito na yung mga inaantay ng ating enforcement agencies sa legal basis for their action. Naniniwala naman si Senator Jinggoy Estrada na hindi pa ito ang huling maaatrasan ni Senator De La Rosa. I think he still has a lot of legal remedies left. It's up to his lawyers. Ngayon ay plano ng kampo ni Senator Bato na muling maghain ng motion for reconsideration sa nasabing desisyon ng Korte Suprema laban sa arrest warrant ng ICC laban sa mambabatas. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon. Ibinahagi ng Malacanang ang CCTV footage na nagpapakita sa umano'y pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong madaling araw ng May 14. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Mick Remulla, makikita sa video sina Senators de la Rosa at Robin Hood Padilla na bumaba sa parking area ng Senado. Sinabi rin ng DILG na sumakay umano si Senator de la Rosa sa puting SUV na kumpirmadong pag-aari ni Senator Padilla bago nagtungo sa Makati. Ipinaubaya naman ni Secretary Remulla sa Department of Justice ang pagtukoy kung may pananagutan si Senator Padilla sa pag-alis ng kapwa senadora. The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket and a cap. Yes, sir. Was Senator Bato de la Rosa. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified. They boarded the white SUV confirmed owned by Senator Robin Padilla. They proceeded outside unimpeded and headed towards the Makati area. As of 2:32, as caught by CCTV cameras. Hataw Balita Ngayon. Naglabas ng sama ng loob sa ilang kasamahan si Senador Pia Cayetano kasunod ng nangyaring gulo noong isang linggo. Sa kanyang talumpati kahapon sa plenary session, sinabi nitong wala man lang umano ni isa sa minority senators ang nangamusta sa kanila. Wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit mo sa akin. Sobrang sakit. Ang nakalulungkot pa niya, may ilan umanong nagdududa sa nangyari sa kanila. Para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Kaya para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Hataw Balita Ngayon. Ilang miyembro ng minorya ang nagpahiwatig ng kanilang manifestasyon sa nangyaring palitan ng putok ng baril sa Senado noong gabi ng May 13. Kinundina ng isang minority senator ang umano'y pag-uugnay sa kanilang grupo na siya umanong nasa likod ng pangyayari dahil wala sila ng gabing maganap ang insidente. May hataw na balita si Ivan Alvarez. Diretsahan ng binanggit ni Senator Erwin Tulfo sa plenaryo ng Senado ang pagdadawit sa minority bloc sa nangyaring barila noong nakaraang linggo. Ayon sa senador, irresponsable at walang matibay na ebidensya ang mga akusasyon sa kanilang grupo dahil lamang wala sila noong nangyari ang insidente. Paliwanag nito, maaga silang umuwi dahil tanging majority bloc members lamang ang imbitado nang magsagawa ng caucus o pagpupulong noong May 13. And even more disturbing are allegations attempting to implicate the minority just because nakauwi na po
kami. On May 13, the day of the incident around 5:02 p.m., it was modified to a majority-only caucus. Naturally, members of the minority who were no longer part of those internal deliberations eventually went home, Mr. President. Panawagan nito ang isang patas at transparent na investigasyon sa nangyaring gulo upang malinawan ang lahat kung ano ang punot dulo ng mga pangyayari. Hindi po drama, aksyon o comedy ang hanap ng taong bayan. They are asking for truth, accountability, and stability. And that is precisely what this institution owes them. Binigyan diin ni Senator Risa Hontiveros na maituturing na malaking dagok sa dignidad at kredibilidad ng Senado ang nangyaring barilan sa mata ng taong bayan. Anya, hindi ito dapat isawalang bahala dahil marami ring mga empleyado at sibilyang naipit sa loob ng Senado nang mangyari ang gulo. That is why we cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag sumosobra na. And this is what our country needs from us now. For the Senate, in this difficult hour, to reflect the best of our people. Kinikilala naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga pahayag ng mga ito, ngunit dumepensa sa sinabi ni Hontiveros na parang walang nangyari o walang ginagawa ang Senado patungkol rito. Anya, maraming inaasikaso ang Senado bukod sa pagtutok sa shootout incident. Many of us, if not all, agree, but we all won't agree that parang walang nangyari. I don't know where that came from because I don't think anyone is treating it trivially. It's just a matter of how we can focus on it given that there is a real economic crisis, crisis of prices, oil crisis. Our stock is running out. We're convening into an impeachment court. Ayon pa sa Senate President, nirerespeto at hinihintay rin nila ang magiging kabuuang investigasyon ng executive branch. Samantala, dahil karamihan ng mga senador ay nais magbigay ng manifestasyon patungkol dito, inihain ni Acting Majority Floor Leader Senator Joel Villanueva na mas maiging talakayin ng issue sa susunod na sesyon ng Senado sa Lunes, May 25. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Naniniwala si Suspended Office of the Senate Sergeant at Arms Mao Plasca na inisplice o may nabago sa kopya ng CCTV videos ng nangyaring barilan sa loob ng Senado noong gabi ng May 13. Sa isang panayam kahapon kay Plasca, sinabi nito na inisplice ang mga kuha ng CCTV ng shooting incident. Tumanggi na si Plasca na idetalye pa kung anong bahagi ng video ang inisplice umano at sinabing inihahanda na nila ang kumpletong videos basta't bigyan lamang sila ng kaunting panahon. What they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. Naninindigan rin ito na inatake ang Senado noong nakaraang Miyerkules at tanging isang warning shot lamang umano ang kanyang pinaputok sa loob ng Senate premises. Anya, kayang ilabas ng Senado ang mga video na makakapagpatunay nito. The Senate was not under attack, sabi ng DILG, sir. Sir, you fight. Well, it's their own personal. Pero you maintain that you were under attack. The Senate was under attack. You saw the videos? So you maintain, pinaninindigan yun, sir? Kakasuhan daw po kayo. Mari namang itinanggi ni DILG Secretary John B. Cremulya ang naging pahayag ni Plasca. Gitnang kalihim, hindi maaaring inisplice ang CCTV footages dahil mayroon anya itong timestamp. Hataw Balita Ngayon. Itinalaga na si Senator Pia Cayetano bilang bagong chairman ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee matapos ang nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado na nagresulta sa pagkakahalal ng kanyang kapatid na si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Pinalitan ni Senator Pia Cayetano si dating Blue Ribbon Committee Chair Senator Panfilo Lacson. Ang Senate Blue Ribbon ang komiting nagsasagawa ng investigasyon sa flood control scandal. Hataw Balita Ngayon.
At sa iba pang balita, pasado na sa second reading ng Kamara ang House Bill number 8389 o ang panukalang nagbabawal sa political dynasties. Isinusulong sa panukalang na huwag pahintulutan ang mag-asawa o magkamag-anak hanggang second degree of consanguinity o affinity na sabay na humawak o tumakbo sa mga halal na posisyon sa national, provincial, city, municipal o barangay. May hataw na balita si Rosalie Cos. Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill number 8389 o ang panukalang magbabawal ng political dynasty sa bansa. Isinusulong sa panukala na huwag pahintulutan ng mag-asawa o magkaanak hanggang second degree of consanguinity o affinity na sabay na humawak o tumakbo sa mga halal na posisyon sa national, provincial, city, municipal o barangay. Gayon din sa pagiging kongresista sa magkaparehong legislative district. Nakapaloob din sa panukala ang requirement sa lahat ng kandidato sa eleksyon na magsumite ng sworn statement sa Commission on Elections o COMELEC na nagdedeklarang hindi magreresulta sa ipinagbabawal na dynastic relationship ang kanilang kandidatura. The reason why we're settling this on second degree of consanguinity and affinity, it's because it would be easier, Mr. Speaker, Your Honor, it would have been then be easier for the COMELEC to actually assess and actually review lineage and affiliations between and among individuals who are actually running or seeking an elective office, Mr. Speaker. Gayunman, bago maipasa sa second reading, nagpahayag ng pagtutol ang ilang House members sa panukala dahil anila hindi naman ito tutugon sa mga suliraning dulot ng political dynasty sa bansa. Si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya iniugnay ang gulo sa Senado sa konsentrasyon ng kapangyarihang pampolitika sa iilang pamilya. Tandaan po natin, ito man nangyari itong nakaraang linggo, lalong-lalo na yung nangyari sa Senado. Kung walang political dynasties, di sana naiwasan ang Senate primetime bida. Lahat po yan, may elements ng drama, betrayal, action. Ang starring mga pamilya nagkakampihan para sa posisyon as lead characters. Imbes na napilitan ng buong bansa na manood ng teleserye live action sa Senate last week, natalakay sana ng Senado ang mga mahalagang panukalang batas na mas kinakailangan ngayon ng mga Pilipino. Mr. Speaker, nagiging volatile ang isang democratic institution kagaya ng Senado kung nakabase ang rigidon ng kapangyarihan sa iilang apelyido lamang. Sigurado po ako, kung ito man ang pumasang panukalang batas, our people will still yearn for a real and truly meaningful anti-political dynasty legislation. Para sa atin, ang tunay na pagtataguyod at pagdepensa sa right of suffrage ng bawat Pilipino ay ang pagpasa ng isang tunay at masaklaw na anti-dynasty bill. No? At ang ibig sabihin nito ay kailangan talagang ipagbawal, no, ang sabay at magkasunod na pag-upo ng mga magkakabag-anak sa pwesto sa lahat ng antas, no, lahat from national to local kasama ang party list. Samantala, tinangkapan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na isulong ang pag-amyenda sa ilang probisyon sa panukala, kabilang na ang gawing hanggang 4th degree of consanguinity o affinity ang political dynasty relationships at isama ang isang party list provision. Pero tinanggihan ito ng mas nakararaming House members. Para matupad ang pangako na ipagbawal ang political dynasty sa Pilipinas, nais ko pong i-propose na i-amend natin ang Section 5 sa A, B, C, D, and E, nakalagay second degree, at ang aking amendment ay palitan ito para maging 4th degree. What does the sponsor say? We don't accept. What does the majority say? Mr. Speaker, there being an objection to the proposed amendment, I move that we divide the House. Mr. Speaker, may I move for nominal voting? Majority Leader, there's a motion to divide the House. All those in favor of the amendment, say aye. Those against, say nay. Nay. The nays have it. The proposed amendment is now not accepted. Majority Leader. Mr. Speaker, is there a further amendment from the good representative from Batangas? Thank you, Mr. Speaker. I would just like to manifest my
disappointment that we are Well, Mr. Speaker, not point of order. passing This is a period of true amendment. We anti-dynasty don't bill. accept. Majority Leader. But that being We don't said, accept Speaker, I move to manifestation, Mr. suspend Speaker. session. I will yield Session to is suspended. the next member. Sina Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III at House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang kabilang sa principal authors ng Anti-Political Dynasty Bill. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon. Kinumpirma ng Office of the Vice President na natanggap na nito ang writ of summons mula sa Senate Impeachment Court laban kay Vice President Sara Duterte. Kalakip ng summons ang Articles of Impeachment, annexes at USB drive na naglalaman ng mga dokumentong may kaugnayan sa kaso. Binigyan ang Vice-Presidente ng 10 araw upang magsumite ng tugon sa mga reklamong impeachment laban sa kanya. Ayon naman kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon at isa sa mga House Prosecution Panel member, posibleng questionin muli ng kampo ni BP Duterte ang jurisdiksyon at proseso ng impeachment sa Supreme Court of the Philippines. Sinabi rin ng House Prosecution Panel na handa na silang iharap ang mga ebidensya at testimonya kaugnay ng mga aligasyon laban sa Vice-Presidente sa inaasahang paglilitis sa Hunyo. Well, in-expect po natin na the Vice President, if she actually answers, will raise jurisdictional questions, constitutional questions, and yung pong actual response no, doon po sa each and every article of impeachment. Hataw Balita ngayon. Humingi ng saklolo sa National Police Commission ang mga pamilya ng mga missing sapungero. Nag-aalala ang mga ito dahil nangangaunti na nila ang kanilang mga kasamahan na dumadalo sa mga hearing dahil sa umano'y panunuhol ng kampo ng wanted na negosyanteng si Charlie Atong Ang. May hataw na balita si Ryan Lacanlale. Dumulog kahapon sa tanggapan ng National Police Commission ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero upang magpasaklolo dahil marami na umano sa kanilang mga kasamahan ang nasusuhulan na ng negosyanteng si Charlie Atong Ang na siyang itinuturong mastermind sa kaso ng missing sabungeros. Mula sa mahigit 30 complainant, 5 pamilya na lamang anila ang patuloy na dumadalo sa mga pagdinig. Ito'y dahil marami na umano sa kanilang mga kasamahan ang sinasabing umatras na matapos nasuhulan ng kampo ni Ang. Isa si Diane Loyola sa mga humingi ng tulong sa National Police Commission. Inirereklamo nila ang ilang pulis na sinasabing kumukumbinsi sa kanilang mga kasamahan upang umatras na sa kaso at huwag nang dumalo pa sa mga hearing. Bukod dito, may abogado rin umano ang kumausap kay Dayan kung saan binibigyan siya ng perang panggasto sa pagdalo niya sa mga hearing, subalit hindi niya ito tinanggap. Na-curious po ako kung bakit gusto rin akong kausapin. Kung bakit din po hindi na umattend yung iba naming kasamahan. Kaya po pumayag din po akong makipag-usap sa kanya. Si Attorney Caroline Cruz po ang kumausap sa akin tungkol dun sa tulong pinansyal na ibibigay niya sa akin noong May 16, 2026. April 16, 2026. Nung nakausap ko po siya, nung una ang sabi niya po, kausapin ko yung mga pulis at saka mga security guard na involved sa kaso namin. Nagtataka po ako kung bakit niya gustong makausap ko yun personally. Kasi po, unang-una, hindi naman po siya yung direct na direct na kinakasuhan namin dun sa Santa Cruz, Laguna. Umaabot umano sa 40,000 kada buwan ang ibinibigay sa ilan sa kanilang mga kasamahang complainant bukod pa sa pagtugon sa mga kahilingan ng mga ito. Sinasabing may ilan din sa mga complainant ang naging ahente na rin kung saan binibigyan ng 1 milyong pisong pabuya kapag nakakahikayat ng isa pang complainant na sasama sa kanila. Ang ginagawa po kasi yung mga pamilya po na kasama namin, palibasa
hirap sa buhay, salat sa buhay, iminumulat niya po sa karangyaan. Dinadala niya po kung saan-saan, pinagsuswimming niya po kung saan-saan. Kada 15:30 may swimming daw po sila. May gala, nagpupunta pa daw po sila ng Soler ba yun? Okada, natututong magkasino. Ganun po ang ginagawa ni Attorney Caroline. Lahat daw po ng demand nila sa gala, sa mga kung anong gusto nila ay ibibigay nila. Emotional naman si Aling Maria Carmelita Lasco, ina ng isa sa mga nawawalang sabungero. Dahil sa ani ay tila lumalabong pag-asa na makakamtan pa nila ang hustisya. Nananawagan ito sa kampo ni Atong Ang na katarungan at hindi ang pera ang kanilang kailangan para sa kanilang mga mahal sa buhay na hanggang ngayon ay hindi nila alam kung nasaan na. Sinasabing plano umano ng kabilang panig ang baligtarin ng pangunahing witness na si Dondon o Julie Patidongan at siya ang ididiin sa kaso bilang pangunahing mastermind. Kaya humingi sila ng tulong sa pamahalaan para tutukan ang kasong ito. I have yet to see the charges filed, pero it is safe to assume this would be grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer, if ever. Iimbestigahan ito ng ating IMIS. Yung ating IMIS ay nasa kaliwa natin ngayon. So, ngayon na natanggap na natin ang complaint ng mga relatives ng mga missing sabongero, I am sure that our inspection, monitoring, and investigation service will be on top of it and they will investigate properly. Ryan Lacanlale, humahataw sa balita ngayon. Patay ang 2 pilotong sakay ng isang SF-260 trainer aircraft ng Philippine Air Force na bumagsak naman sa bulubunduking bahagi ng Tuba, Benguet kahapon ng umaga. May humahataw na balita si Grace Doctolero. Kinumpirma na ng Philippine Air Force ang pagbagsak ng isa sa kanilang SF-260 trainer aircraft sa may bulubunduking bahagi ng Sitio Kabuyaw, Poblasyon Tuba, Benguet, dakong alas 10 ng umaga kahapon, May 20. Malungkot na ibinalita ng PAF na patay na ang 2 pilotong sakay ng aircraft. Sa post ng Philippine Air Force, ibinahagi nito ang malungkot na pagpanaw nila First Lieutenant Ruth Angelique Pasos at Second Lieutenant Cherky Embudo. Binigyang pugay ng PAF ang kanilang tapang, dedikasyon at pagiging tapat sa tungkulin at nagpaabot ng pakikiramay sa naulilan nilang mahal sa buhay. Nagpaabot na rin ng pakikiramay ang Armed Forces of the Philippines at tiniyak ang tulong sa pamilyang naiwan ng 2 miyembro ng Air Force. Sinasabing ang bumagsak na aircraft ay kasama sa long navigation training flight ng military pilots na lumipad mula San Fernando Air Base sa Lipa City, Batangas at patungo ng Baguio City. Ayon sa PAF, 11 aircraft ang kasama sa training flight at isa na dito ang eroplanong sinasakyan nila Pasos at Embudo. Naisugod pa sa ospital ang mga biktima, subalit kalaunan ay binawian rin sila ng buhay. Base sa salaysay ng ilang mga nakasaksi sa insidente, nakarinig sila ng malakas na ingay mula sa kabundukan at inakalang may dumaang helicopter sa lugar. Pagkaraan pa ng ilang sandali, dito na nila napansin ang makapal na usok at agad silang nagtungo sa pinagmulan nito. Dito na nila nakita na nakahandusay at walang malay ang 2 piloto hanggang sa dumating ang mga rescuer. Sa ngayon patuloy pa rin ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang dahilan ng pagbagsak ng aircraft. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Nasabat ng National Bureau of Investigation o NBI ang nasa 13 million pesos na halaga ng iligal na droga matapos ang isinagawang drug buy-bust operation sa Quiapo, Manila noong May 6. Samantala, arestado rin ng NBI sa isa pang hiwalay na operasyon ang isang Vietnamese national na sinasabing nag-ooperate ng illegal cosmetic clinic sa Parañaque City. Si Benedict Samson, humahataw. Matapos makatanggap ng intelligence information ay kagad na nagsagawa ng surveillance ang National Bureau of Investigation laban sa isang individual sa Quiapo, Maynila noong nakaraang May 6. Sa pakikipagtransaksyon ng NBI undercover, pumayag ang suspect na magbenta ng hininalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng nasa 2 million pesos.
Pagkaabot ng droga, dito na siya inaresto ng mga operatiba ng NBI Special Action Unit. Operatives from the NBI SAU conducted a bypass operation which resulted to the arrest of an individual who was trying to sell to us a significant volume of methamphetamine hydrochloride. Nasamsam sa sospek ang nasa halos 2,000 gramo ng hinihinalang shabu. Siya ay posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, nadakip din ng NBI Special Action Unit ang isang Vietnamese national sa Parañaque City dahil naman sa pag-ooperate ng illegal na cosmetic clinic. Ayon sa NBI, lubhang delikado ang ginagawa ng naarestong dayuhan lalo na at hindi naman ito lisensyado para magsagawa ng cosmetic treatment. Natuklasan din ng NBI na walang lisensya ang clinic kung saan ito nag-ooperate. Magugulat ka na kapag nando na, malalaman mo na foreigner nga pala ito, di ba? So it's going to be very difficult for a patient or a potential patient to verify kung meron bang special permit ito to practice medicine in the Philippines. Actually, yung evolution nila is very quick. From this type of processing, naging compartmentalized sila na mahirap nang makausap. And to do such thing, kailangan nyo po lang highly organized system. Maharap naman ang sospek sa reklamong paglabag sa Medical Act of 1959. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Patuloy kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras sa buong kapuluan, 10 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, 6:10 AM na po. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Regional News. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways para palitan ng mas mataas at matibay na river control ang mga ampaw na dike o dike sa Barangay Calison, Kalumpit, Bulacan. Ito'y upang maibsan ang matinding pagbaha sa lugar na dekada ng problema ng mga residente doon. Gigibain na ang mga substandard na dike habang agara namang sisimulan ang konstruksyon ng mas matibay na river control. Hataw Balita ngayon. Isinailalim naman sa state of calamity ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARN. Bunsod na magkasamang epekto sa rehiyon ng global oil crisis, pati na ang nararanasang matinding init ng panahon dahil naman sa El Nino. Idineklara ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Raup Makakua ang state of calamity upang matugunan ang epekto ng sobrang taas ng presyo ng langis pati ang matinding init ng panahon sa socio-economic ng rehiyon. Maraming sakahan sa BARN ang apektado ng matinding tagtuyot at pahirapan na rin ang makabili ng mga produktong petrolyo dahil sa labis na taas ng presyo nito. Sa ilalim ng deklarasyon ng State of Calamity, maaaring maggamit ng Bangsamoro Government at ng mga local government units ang calamity at emergency funds para sa rescue, relief, recovery at rehabilitation efforts, kabilang na ang delivery ng essential services sa mga apektadong komunidad. Hataw Balita ngayon. Namahagi ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu ng tig sa 10,000 pisong calamity assistance sa 1,394 na mga residente mula sa mga bayan ng Medellin at Daanbantayan na lubhang naapektuhan ng malakas na lindol na tumama noong Setyembre ng nakaraang taon. Bukod sa pinansyal na ayuda, tumanggap din ang bawat benepisyaryo ng tig sa 10 kilong bigas mula sa national government. Ayon sa mga otoridad, unang bugso pa lamang ito ng pamamahagi ng calamity assistance sa mga biktima ng lindola. Samantala, patuloy naman ang isinasagawang rehabilitasyon ng Cebu Provincial Government sa mga lugar na napinsala ng malakas na lindol. Kabilang dito ang pagsasaayos ng mga nasirang tulay at iba pang infrastruktura upang makapanumbalik ang normal na pamumuhay at daloy ng kalakalan sa mga nasabing lugar. Hataw Balita ngayon.
Nagkaroon ng grass fire sa Taal Volcano Island kahapon May 20, 2026. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Coast Guard Substation o CGSS sa Nicolas, katuwang ang Local Bureau of Fire Protection matapos na mataan ang hindi pangkaraniwang usok mula sa bahagi ng isla. Pagdating sa isla, nagsagawa ang response team ng Fire Boundary Establishment at clearing operations. Kabilang ang pag-aalis ng mga tuyong damo at iba pang madaling magliab na materyales upang hindi na kumalat pa ang apoy. Batay sa pinakahuling monitoring ng CGSS sa Nicolas, unti-unti nang humuhupa ang grass fire sa Taal Volcano Island. Wala namang naitalang nasugatan o nasaktan sa insidente. Weather News. At this time, alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes, May 21, 2026. Panoorin natin ang update mula naman po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Nananatiling easterlies ang nakakaapekto ngayon sa Luzon at maging sa Visayas at patuloy pa rin yan nagdudulot ng mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Based na rin po sa ating latest satellite imagery ay nakikita nga po nating maaliwalas ang papawurin sa malaking bahagi ng ating buong kapuluan at wala po tayo ngayong sustained na mga pag-ulan o yung mga widespread o halos maghapong pagbuhos ng ulan. Maliban sa mga localized, maliban sa mga isolated o yung mga pulupulong pagbuhos ng ulan, especially po sa hapon at gabi dahil po yan sa mga localized thunderstorms. Wala rin ho tayong bagyo o LPA na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility and at least in the next 24 hours wala po tayong inaasahan. Gayun pa man sa ating forecast para sa araw ng bukas, posible pong makaranas ng mga pagulan ng malaking bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Eastern Visayas dahil po yan sa inaasahang magiging epekto ng Intertropical Convergence Zone sa bansa. So para sa pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, ay asahan pa rin natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papahurin sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Hindi natin inaalis ang mga tsansa ng mga thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. So ibig sabihin sa umaga hanggang tanghali, asahan natin ay generally bahagyang maulap hanggang sa maulap ang magiging papahurin. Pero pagdating po ng early afternoon hanggang gabi ay mataas po yung tsansa ng mga thunderstorms o yung mga dagliang pagbuhos ng ulan. Sa Metro Manila ay 25 to 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio ay 18 to 27, 25 to 33 sa Laguag, 26 to 38 sa Tugigaraw, 26 to 33 sa Legazpi City at sa Tagaytay naman ay mula sa 23 hanggang sa 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Para naman sa Visayas at Mindanao, ay asahan din natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papahurin at narayan din po ang mataas na tsansa ng mga thunderstorms sa hapon at gabi. Sa Iloilo ay 26 to 33 ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cebu ay 27 to 33 degrees Celsius. Sa Tacloban ay 27 to 33, 27 to 33 rin ho. Sa Puerto Princesa City at gayon din sa Kalayaan Islands. Sa Zamboanga naman ay 24 to 34 degrees Celsius. Sa Davao ay 26 to 34 degrees Celsius habang 26 to 32 naman sa Cagayan de Oro City. Kahapon nga po, May 20, ay nakapagtala po tayo ng 40 to 41 degrees Celsius na maximum heat index dito sa Kamaynilaan. So nasa extreme caution level po siya. Habang sa Catarman, Northern Samar, kahapon, nakapagtala po tayo ng hanggang sa 47 degrees Celsius na maximum heat index. Siya po yung nakapagtala ng pinakamataas na heat index sa bansa kahapon based on our record. So, nasa danger level po yung 47 degrees Celsius. Kaya patuloy nating pinag-iingat ang ating mga kababayan dahil bagamat may mga panandali ang pagbuhos ng ulan sa hapon at gabi, ay inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. So sa araw na ito, ang ating forecast dito sa Metro Manila pwedeng umabot hanggang sa 42 degrees Celsius ang maximum heat index natin or apparent temperature for today. Habang sa Sangli Point, Cavite City, pwede pong umabot hanggang sa 46 degrees Celsius ang pinakamataas natin na heat index. So pareho po yan
nasa danger level. So sa mga kababayan natin, patuloy po natin inaabisuhan hanggat maaari po sa katanghalian, early afternoon, and even late afternoon, iwasan po muna yung direct exposure sa sunlight, mga rigid activities na maaari pong magdulot ng stress, heat stress, heat cramps, and even heat stroke. Sa ngayon, wala po tayong gale warning na nakataas sa namang bahagi ng ating mga baybaying dagat, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging kondisyon at pag-alo ng ating karagatan. Ayun, napakainit. Napakainit ng panahon. Sa Angli Point, Cavite, ang 46. Grabe. Ang heat index, napakainit na. Pwede ka na siguro magprito ng itlog nun sa kalsada. Pwede. Yung iba nga, di ba, nag-experiment niya sa ibabaw ng sasakyan naman na nakapark sa ilalim ng sikat ng araw. Talagang kumukulo-ulo. Napakainit. Hindi ako pwede doon. Sobra. Kaya nga advice pagka papasok ka ng sasakyan na nasa initan, wag muna. Talagang pasingawin mo muna. Pasingawin mo. Delikado. Merong sabi ng mga eksperto, ano daw yun nagkukos ng cancer din yung nakulob na, lalo na may plastic sa loob ng sasakyan. May mga microscopic na sinasabi sila na pag nalanghap mo yun, maaaring in a long term, sa mahabang panahon, mag-cause ng sakit. No, you mentioned about plastic. See to it na doon sa mga sasakyan. Alisin nila yan. Yung mga alcohol. Kung mayroon silang ganun. mga gamit na katulad niyan, tama. Yung Bottled water, yan. Dapat wala yan. Halimbawa, may makakalimutan, may mga nilalagay na pagkain. Perfume. Meron din, perfume. Diba po, sa plastic nakalagay, bottled water, perfume, alcohol, tanggalin nila yan. Dahil sinasabi mo nga yung epekto niyan. And at the same time, pwede mag-cause ng fire. Oo. Di ba? Yun naman lagi sinasabi ng BFP, mga flammable materials maaaring mag-cause ng fire pag sobrang init. Kahapon pala sa Katarman Northern Samar, umabot pa ng 47 degrees Celsius Imagine. So far, yan na ba yung pinakamataas? Napakainit. Sa kahapon Kaya nainit dun. Ayan, matigil muna. Mayroon tayong panghahabol na balita dito. Sa pagpapatuloy ng mas pinainit na tagisan sa UNTV Volleyball League Season 4, pasok na po sa quarterfinals ang PNP Lady Patrollers matapos ang matinding 5-set victory kontra NHA Home Masters. Matinding bounce back naman ang ipinakita ng Comelec Superjets matapos patumbahin ng PhilHealth Health Insurers sa isang mainit na bakbakan. Samantala, nananatili naman ang pag-arangkada ng BFP Lady Firefighters sa team standing matapos tapusin ang laban kontra sa MMDA Lady Spikers sa isang straight win. May humahataw na balita si Mia Alonso. Dikdikang laban, diskarte at determinasyon ang ipinamalas sa naging labanan sa UNTV Volleyball League kahapon. Sa first game, malakas ang naging simula ng NHA Home Masters sa first set matapos agad nilang makuha ang maagang lead. Naging maaga pa ang kanilang depensa at nakasabay sila sa opensiba ng PNP Lady Patrollers, kaya napanatili nila ang kontrol hanggang sa dulo ng set para maipanalo ito sa score na 25-23. Pagpasok ng second set, agad namang bumawi ang PNP. Nakatulong sa kanila ang sunod-sunod na errors ng NHA na nagbigay sa kanila ng dagdag na puntos. Mas naging organisado rin ang galaw ng PNP sa floor at nagawa nilang ipanalo ang ikalawang set sa score na 25-19. Pagdating ng third set, idinaan ng PNP sa bilis ang kanilang atake. Bumalik ang steadiness ng kanilang laro at talagang sinubok nila ang depensa ng NHA sa pamamagitan ng mabilis na palitan ng bola at matitinding attacks. Pero hindi nagpahuli ang NHA at mas pinatibay ang kanilang depensa kaya't nagawa nito na muling dumikit sa score ng PNP hanggang sa maipanalo ang third set sa score na 25-22. Sa fourth set naman, kapansin-pansin ang pagod at pagbagal ng mga atake at depensa ng NHA na siyang sinamantala ng Lady Patrollers na muling umarangkada para tablahin muli ang laban sa score at 25-13 na nagtulak sa laro sa deciding set. Subalit dahil nasa panig na ng PNP ang momentum ng laro, nahirapan ng makabawi pa ang NHA. Naghalo ang intense defense at agresibong attack sa mga huling rally ng PNP at NHA. At sa huli,
tagumpay na nakuha ng PNP ang kanilang panalo sa score na 15-12. Itinanghal namang best player of the game si Yam Porio matapos magtala ng 23 points mula sa kanyang 16 attacks, 4 blocks at 3 service ace. Yung experience namin ngayon, medyo mahirap talagang pinagdaanan namin kasi mga team malakas lahat. Kaya balat buto talaga kami para makapasok sa quarterfinals. Well, itong pinakamahirap na paghahanda namin sa quarterfinals, no? So, ito ang pinaka-crucial na na laro sa UNTV. Isa namang matinding hamon ang hinarap ng PhilHealth Health Insurers kontra Comelec Suffragettes sa second game. Hindi maikakaila na isa sa mga binabantayang kuponan ang PhilHealth bilang nangunguna sa team standings at wala pa itong naitatalang pagkatalo sa mga naging laban ngayong Season 4. Pero sa kanilang paghaharap ng Comelec, kapansin-pansin ang slow performance ng PhilHealth na malaking pagkakataon naman para sa Suffragettes na maagang kunin ang momentum ng laro. Sa first set, nagpakita ng matibay na kombinasyon ng depensa at opensiba ang Comelec na nagpanalo sa team sa unang set sa score na 25-23. Diretso ang pag-arangkada ng Comelec sa second set kung saan halos dinomina nila ang PhilHealth sa pamamagitan ng maagang lead at sunod-sunod na atake hanggang sa muling maipanalo ang second set sa score na 25-16. Isang panalo na lamang ang kailangan ng Comelec para makumpleto ang straight set victory. Subalit kitang-kita ang pagbangon at pagbawi ng health insurers. Nagpamalas ng mabilis na diskarte sa volleyball court. Bagamat sinikap ng Comelec na idikit ang kanilang puntos upang pigilan ang pag-arangkada ng kalaban, tagumpay pa rin naipanalo ng PhilHealth ang third set sa score na 25-18. Pagpasok ng fourth set, dikitan ang labanan sa mga huling minuto ng laro pero mas nangibabaw ang Comelec sa crucial plays hanggang sa makuha nila ang fourth set sa score na 25-23 at tuluyang naselyuhan ang panalo na siya namang kauna-unahang setback ngayong season para sa PhilHealth. Itinanghal namang best player of the game si Danica Jandroli matapos magtala ng 25 points mula sa 18 attacks, 1 block at 6 service aces. Well, siguro coming from a loss, eager lang siguro rin talaga ako yung manalo. From yung game namin against PNP, we did not play well and instruction ko lang naman sa player ko is trabawin lang nila yung trabaho nila sa court. And yun naman, naging result naman is itong win. Sa naging laban naman ng BFE Lady Firefighters kontra MMDA Lady Spikers sa third game, naging mabilis lang ang facing ng laro at naging magaan sa BFP na talunin ang kanilang kalaban. Maagang nakuha ng BFP ang kanilang momentum matapos na makuha ng mabilis ang dalawang magkasunod na set sa score na 25-8 at 25-9. Sa third set, bagamat malaki ang naipamigay na puntos ng BFP bunsod ng kanilang mga errors, hindi naman ito naging dahilan para makaabante pa rin ng malaki ang MMDA. Sa huli, tinuldukan na ng BFP ang laban sa score na 25-14 na naghatid sa kanila sa top spot ng team standing. Itinanghal namang best player of the game si April Baido mula sa kanyang 5 attacks, 2 blocks at 4 service ace na may kabuuang 11 puntos. So preparation moving finals, medyo mahaba pa kasi wala pa tayong schedule. So popokpok pa rin kami sa depensa. Yun yung pagpopokusan namin, depensa. Kasi sa DFA, 3 yung import nila, so lahat umatake. Samantala, sa formal na pagsasara ng preliminary rounds, laglag na sa winning column ang DENR Lawin Spikers at MMDA Lady Spikers. Habang nangunguna naman sa team standings, ang BFE Lady Firefighters na sinusundan ng PhilHealth Health Insurers, PNP Lady Patrollers, Comelec Suffragettes, NHA Who Masters, AFP Lady Gunner, Pag-ibig Fund Lady Smashers at DFA Emissaries. At sa pagbubukas naman ng quarterfinals, abangan sa May 27, Miyerkules sa Paco Arena ang panibagong set ng mga kupunan na maghaharap-harap. Sa first game, magtatagisan ang Pag-ibig Fund Lady Smashers kontra PhilHealth Health Insurers sa ganap na 12:00 ng tanghali, na susundan ng pagtatapat ng Comelec Suffragettes
kontra NHA Home Masters ng alas 2 ng hapon. Tutukan ang paghaharap ng mga kupunan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Mia Alonso, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Jeremias Kapitulo 10, talatang 23. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ng magtuwid ng kanyang mga hakbang. Yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-21 sa buwan ng Mayo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dadis. Paano to, Christian? Wala nang bati, sabi ng ating EP, Miss Joanna Nano. O sige. Dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ako naman po si Annie Lantoy. Stand by for a while. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Maraming salamat sa Diyos. Magandang umaga.